Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Bagyang gumanda ang panahon sa ilang lugar sa bansa ngayong araw, humina na rin bilang low-pressure area ang nasa labas ng Philippine Area of Responsibility, yung bagyong Neneng. Pero isang bagyo at dalawang LPA pa rin ang nakapaligid sa bansa. Kaya ang mga lugar na baha pa rin, tulad po sa Pampanga, nagtatanong, kailan kaya huhupa ang mga baha? Halos 1 milyong taga Pampanga na kasi ang apektado habang 3 ang nasawi, kabilang ang 1 taong gulang lang. At mula po sa bayan ng San Simon, nakatutok live si June Veneracion. June! Vicky, Emil at Mel, mahigit 50% pa rin ng mga barangay sa Pampanga ang lubog sa baha. Dito sa bayan ng San Simon, doble dagok ang inabot ng isang pamilya. Nabaha na nga, namatayan pa ng anak na 1 taong gulang lamang. Abot bewang pa rin ang baha sa ilang parte ng barangay Santa Monica, San Simon, Pampanga. Kahit paminsan-minsan na lang ang ulan. Sa lugar na ito, may nalunod sa baha na batang 1 taong gulang. Sabi ng kanyang mga magulang, hindi nila namalayang nakalabas ng bahay ang kanilang bunso noong gabi ng August 16. Nakalubog na sa baha ang bata nang muli nilang makita. Hindi rin po namin talaga na mangyayari din yun sa bata. Naka-diaper po siya. Kaya siguro, nung time na yun nalunod po siya kasi napuno po ng tubig yung diaper niya. Napabigat po. Ang kalamidad gaya ng baha, walang pinipiling lugar o estado ng buhay. Binaha pati 2 malalaking subdivision sa bayan ng San Simon, kung saan nagagandahan ang mga bahay. Wala po, naglikasan na po lahat. Tinignan po namin kung may maisa-save pa po kami, kaso nga wala na po. Pagdating po sa kalamidad, pantay-pantay po yung estado na walang mayaman, walang mahirap po. Ngayon lang daw nangyari ang ganitong kalaking baha sa kanilang lugar sa nakalipas na 2 taon. Pero dahil paulit-ulit na lang ang problema, makikitang may mga bahay nang ibinebenta. Kami, yung case namin, hindi naman inabot yung loob ng bahay namin. Yung iba dito kasi may tubig sa loob ng bahay. Kaya blessed pa rin kami. Malaking perwisyo yung baha sa amin, sir. Dapat managot na yung dapat managot, sir. Sa kasagsagan ng ulan kahapon, umapaw ang ilog sa tulay sa barangay San Lorenzo sa bayan ng Mexico. Pumaibabaw din sa tulay ang napakaraming basura. Sa drone video ng residenteng si Joseph Raylan, makikitang kinailangan na ng backhoe para maalis at makolekta ang basura. Nang balikan namin ang lugar, halos uwala na ang basura, pero may kataasan pa rin ang ilog. Sabi ni Pampanga Governor Lilia Pineda, mahigit 50% pa rin ng mga barangay sa kanila ang lubog sa baha. Halos 1 milyong individual na ang apektado. 3 naman ang nasawi sa gitna ng pagbaha. Nasa 1.4 billion pesos ang napinsala sa sektor ng agrikultura. Meron kaming cash assistance sa kanila. Tutulungan namin yung mga mahihirap na magsasaka na 1 hektarya lang yung sinasaka nila pagkatapos nalubog pa. Kung magtutuloy-tuloy ang pagganda ng panahon, malaking tulong ito para humupa ang pagbaha dito. Sabi ng Kapitolyo ng Pampanga ay minamadali na ang master plan para solusyonan ang problema. Sa nangyayari ngayon, hindi na raw pwede ang puro dike na lang. Vicky. Maraming salamat sa iyo, June Veneracion. Problema pa rin ang baha sa Valenzuela City kung saan pati simbahan pinasok ng tubig. Mga lubak sa kalsada naman dulot ng ilang araw na pag-ulan ang namerwisyo sa Quezon City. Nakatutok si Gabriel Gonzalez. Pasado alas 6 ng umaga kanina, bumuhos ang malakas na ulan sa Timog Avenue sa Quezon City. Pabugso-bugso naman sa Quezon Avenue. Bago magliwanag, nakitang bako-bako ang bahagi ng kalsada dahil sa mahigit 2 linggong pag-ulan sa elliptical road. Nilagyan muna ng plastic barrier ang lubak para maiwasan ng mga motorista. Malalim yung mga lubak, sir. Hindi ka makapagpatakbo ng maayos, sir. Kasi pag nagkamali ka, maaari kang madisgrasya. Malaking perwisyo talaga. Lalo pag nagsisimplang, nakalay paayos. Bumuhos din ang malakas sa ulan sa bahagi ng Baseco. Alas 3 pasado na madaling araw. Lalo pang lumakas ang ulan pagdating sa Rojas Boulevard. Ramdam rin ang masamang panahon sa NLEX Marilao at Bukawi kagabi.
abot hita pa rin ang baha sa compound ng parokya ni San Diego de Alcala sa Barangay Pulo, Valenzuela. Wala tayong misa dahil nga sa lalim ng tubig. Baha ang loob ng simbahan na abot. Baha rin sa katabing eskwelahan. Ang ilang pedicab driver, pilit na sinusuong ang baha. So may mga residente po dito sa San Diego de Alcala Parish malapit na pinasasakay, gumagamit po ng pedicab, pinasasakay yung mga residente nang walang bayad. Lalo po yung mga teacher na papasok po dyan sa eskwelahan sa aking likuran. Ayon sa maintenance personnel ng simbahan, mawawala lang daw ang tubig na ito kapag bumuti na ang lagay ng panahon at kapag nakayanan na ng pumps na bombahin ng tubig. Bigada na ako dito. Talagang ganyan na ngayon sa amin kada taon. Pag may bagyo tayo, yan na ang nangyayari. Gabriel Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras. Hindi na babahala ang Office of the Ombudsman sa magiging epekto ng pagbawi ni Orly Gutesa sa kanyang salaysay sa nakasampa ng reklamo laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. May mahigit 20 testigo pa raw ang Ombudsman kaugnay sa pagkakasangkot ng mambabatas sa flood control scam. At nakatutok si Joseph Moro. Ngayong binawi na ni ex-Marine Orly Gutesa ang kanyang testimonyang naghatid siya ng mga maleta ng pera kay dating House Speaker Martin Romualdez. Doon ko natansya na ginamit lang talaga nila ako sapagkat huli na ang lahat ng mga pangyayari at ako'y lubos na nagsisisi. Tila hindi naman nababahala ang Office of the Ombudsman sa magiging epekto nito kaugnay na nakasampang reklamo laban sa dating speaker kaugnay ng anomalya sa flood control projects. Sa isang pahayag, sinabi ng Ombudsman na hindi na bago ang pagbaliktad ng mga testigo sa mga high-profile cases. Hindi rin daw umiikot ang investigasyon sa isa o iilang testigo lamang. Meron pa raw silang 28 iba pang testigo na sumasailalim sa legal process at handang magbigay ng impormasyon kaugnay ng mga transaksyon ni Romualdez. Babala nito ang sino mang hahadlang, mga harang o manggugulo sa prosesong ginagawa ng Ombudsman ay haharap sa buong bigat ng batas. Ayon sa supplemental complaint, bukod sa testimonial evidence, may hawak din daw sila na documentary evidence tulad ng corporate, property documents at AMLC reports. Base sa supplemental complaint affidavit ng Ombudsman, ang testimonya ng siyam na mga dating bodyguard ang ilan sa mga ebidensya nila na napunta ang pera kay dating House Speaker Martin Romualdez. Pero 4 sa siyam na mga bodyguards na yan ang bumaliktad na. Pang-4, si Gutesa na bumaliktad. Sinabi na dati ng Ombudsman na maaaring isama na rin sa kasong plunder ang 3 naunang bumaliktad na ex-bodyguard. Wala pa silang pahayag kung gagawin din ito kay Gutesa. Naghain na ng kanyang supplemental counter-affidavit si Romualdez sa Ombudsman. Kalakip na dyan ang affidavit ng pagbaliktad ni Gutesa at ang affidavit ng 25 iba pang mga security ni Ko para patunayang hindi totoo ang aligasyon ng mga tinaguriang Maleta Boys. Ibig sabihin ba pagka original statements na may allegations na may mga pera or pangakong sinasabi ay paniniwalaan natin pero yung recantation or pagbawi ay hindi natin pananiniwalaan. So medyo malabo po yata yun. We are confident po na in a fair and impartial investigation, wala pong ebidensya. No? Ika nga walang corpus delicti, sabi nga ng mga lawyers sa sitwasyong ito. Batid daw ng Pangulo na pinsan ni Romualdez ang pagbaliktad ni Gutesa pero wala pa raw itong reaksyon tungkol dito. Sabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, dapat verifikahin pa rin kung totoo ang mga sinasabi ni Gutesa ngayon. Kung sino yung mastermind sa pagpapagawa ng gitong klaseng mga senaryo, sampahan ng kaso. Pero ito po ay nasa kamay na po ang Ombudsman, DOJ at ng mga ibang investigating bodies natin. Ang gusto lamang po din ng Pangulo, dapat ang kwento ay totoo. So, kailangan din po na maimbestigahan kung ano yung sinabi ni Mr. Gutesa para, na ma-verify kung lahat din ng sinabi niya ngayon after siyang mag-recant ay may katotohanan. Ayon kay Gutesa, sina Senador Rodante Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor ang nagpagawa sa kanya ng kwento para idiin si Romualdez. Hinihingan pa namin sila ng pahayag. Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras. Bistado sa Maynila ang halos 300 milyong pisong halaga ng shabu. Inihalo yan sa material na gamit sa paggawa ng baby powder at makeup. Nakatutok si Oscar Oida.
Sa unang tingin, akalain mo mga pangkaraniwang talc stones lamang ang laman ng 2 20-foot container van sa hinarang sa Manila International Container Port. Talc stones ang raw material para sa paggawa ng baby powder at ilang uri ng makeup. Pero nang suriing maigi ng mga otoridad ang kargamentong nagmula pa ng Afghanistan, nabistong may nakahalo pa lang hinihinalang shabu. Bago yung sistema na isiniksik doon sa mga talc stones at nakabalot pa, nakita nyo dyan sa parang katsa. Aabot sa 292.4 million pesos ang halaga ng nasa 43 kilograms ng umano'y shabu. Ang consignee, dati naman umunong malinis ang record. Dati nilang mga ipinasok, furnitures, flooring, mga metal sheets, metal products, steel products. Hindi natin alam, marahil sistema nila yun upang pagtiwalaan sila ng Bureau of Customs, upang pag ipinasok na nila yung ganitong illegal drugs, baka akala nila natutulog tayo or maloloko. Ita-turn over ang mga nakumpiskang umano'y shabu sa PIDEA habang inihahanda ang kaso laban sa consignee. Once may sumiti po sa korte yon, yung korte ang magdidesisyon kung anong status, kung pwede nang sunugin yung majority at mag-retain lang po tayo ng representative sample. Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Isinailalim na sa state of calamity ang buong lalawigan ng Bulacan dahil sa hagupit ng habagat. Problema naman sa Nauhan Oriental Mindoro ang nasirang bahagi ng dike. Yan at iba pang epekto ng masamang panahon sa probinsya. Tinutukan ni Mariz Umali. Kasunod ng halos walang humpay na malalakas na ulan kahapon, nagmistulang ilog ang highway sa Mariveles, Bataan. Hindi na nakadaan ang ilang motorista. Ang Bulacan isinailalim na sa state of calamity sa lawak ng pinsala ng habagat. Sa bahagi nga ng Santa Maria, hindi pa rin madaanan ang Makaiban Bridge dahil sa makapal na putik. May nasira rin umanong bahagi ng tulay. Bahagi ng dike naman ang nasira sa pag-apaw ng Bagtor River sa Barangay Arangin sa Nauhan Oriental, Mindoro. Ayon sa kanilang kapitan, tinatayang 30% ng kanilang barangay ang maaaring maapektuhan kapag tuluyang bumigay ang dike. Nag-inspeksyon na ang lokal na pamahalaan. Sa Mabini, Batangas, nasawi ang 11 taong gulang na lalaki na tinangay umano ng malakas na agos ng baha nitong Martes. Ayon sa Pag-asa, habagat pa rin ang nagpaulan kahapon at ngayong araw sa ilang bahagi ng Luzon. Bagaman humina at nabawasan ang epekto nito sa bansa, patuloy na iiral ang habagat sa mga susunod na araw. Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Hiniling ni Vice President Sara Duterte na mapabilis ang proseso ng kanyang impeachment trial. Ang tugon ng prosekusyon, dapat sabihin niya ng bise sa kanyang defense team. At nakatutok si Tina Panganiban-Perez. Ang gusto lang sana namin ay mapabilis yung proseso dahil hindi pwedeng tumatagal yung proseso natin na nag-iisip yung mga tao na ano ba, totoo bang may ginawang masama, hindi ba totoo yung mga akusasyon. So dapat mabilis yung proseso kasi nga, di ba, sa ating konstitusyon nandiyan yung speedy administration of justice. Yan ang panawagan ni Vice President Sara Duterte kaugnay sa paglilitis ng mga alegasyon laban sa kanya. Sabi ng prosekusyon, yan daw mismo ang ginagawa nila. Pero yung speedy disposition of the cases, hindi naman din ibig sabihin yan kailangan natin siyang madaliin, no? At the expense of having the opportunity to fully present our case by presenting the evidence that we think are needed. ang dapat daw pagsabihan ng bise ay ang mga abogado niya. Madaming mga mga circumstances na nag-cause ng delay sa paglilitis dahil sa mga actions or inactions ng defense team. Tulad for example, nung hindi nila pagtalima dun sa kautusan ng presiding officer na makipagkita sa amin to compare common exhibits before the intended testimony of
Ms. Zailin Del Campo. Ayon sa House Prosecution Panel, para mas mapabilis pa ang proseso, makakapagbawas pa sila ulit ng witnesses dahil sa judicial notice ng Senate Impeachment Court sa pagdinig noon ng House Committee on Good Government and Public Accountability sa issue ng confidential funds. Ibig sabihin ng judicial notice, hindi na kailangan pakita yung mga transcripts sa House, hindi na kailangan i-produce yung mga documents, no? At maraming admissions doon. Ano? So yung mga gusto namin ilagay na witnesses dyan, hindi na kailangan. Kalaman nyo in the next few days na mababawasan ang witnesses natin dahil sa judicial notice na yan. Ang Akbayan Party List, sinabing kung gusto ng bise na mapabilis ang impeachment proceedings, magpakita ito sa trial. Pero sabi ng bise, hindi po totoo yun kasi fully represented ako nung ating defense team at sufficient yun na meron kang mga abogado doon na nagpa-participate doon sa process. Yun ay para na rin pagdalo ng respondent doon sa impeachment. dahil naman sa masamang panahon, ilang beses nang naantala ang paglilitis. Sabi ng tagapagsalita ng Senate Impeachment Court, pwede naman daw magkaroon ng make-up session. Kung magkakaroon ba ng session ng Thursday o Friday or Saturday, of course, that is always under consideration and advisement. At makalalaman natin yan if yung Senate President at yung presiding officer would rather opt to have extended days, parang mga make-up days, or will just continue on and then just extend it at the end. Some senators are saying na baka mas magandang sa hapon, mas mabaligtad para yung trial naman yung up to sawa and then limited naman yung time ng legislative agenda ng Senado. Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. May draft resolution na ang Energy Regulatory Commission para tanggalin ang buwis o yung value-added tax sa system loss. Pero pag-amin ng ERC, hindi pa masabi kung kailan talaga ito mararamdaman ng mga consumer. Nakatutok si Bea Pinlac. Sa pagdinig ng Senate Committee on Energy sa mga panukalang alisin o bawasan ang pagbabayad ng mga consumer sa system loss sa kuryente, sinabi mismo ni Senate President Win Gatchalian na ang mga distribution facilities gaya ng Meralco ang may kakayahang magbaba ng nawawalang kuryente, kaya sila dapat ang magbayad nito. Kung sino ang accountable sa pagbaba ng system loss, dapat siya ang sumalo ng system loss. Alam ko ang system loss ay inherent yan. Hindi matatanggal yan sa pag-transmit ng kuryente. Pero ang dapat nating tanungin ay sino ba ang mayroong kapangyarihan na babaan yan? Punto niya, maaaring ibaba ang system loss ng mga distribution facility o DU sa pamamagitan ng teknolohiya. Walang incentive si DU or walang pressure si DU na ayusin ni Metro, mag-invest sa infrastructure dahil nga pinapasa lahat sa consumer. So we want to change that philosophy. Sang-ayon ng Department of Energy at National Electrification Administration na dapat tanggalin ang system loss sa electricity bill ng mga consumer. Pero babala nila, hindi ito dapat gawin ng biglaan dahil magkakaproblema ang maliliit na electric cooperative o EC. We anticipate that the Senate and the Congress will decide to immediately implement the removal of the system loss. Ang ibig sabihin po nito ay mas maraming electric cooperative ang magkakaproblema financially. In fact, from 30 ECs, 78 ECs will be affected by this. Kaya naglatag ang NEA ng plano. Gusto nitong matutukan ang pagsugpo sa pagnanakaw ng kuryente. Sa datos ng PNP, mula noong 2022, wala pang 800 ang naaaresto dahil sa pagnanakaw at pagbebenta ng kuryente. At 21 pa lang dyan ang nako-convict. Gusto namin pag-aralan ng ERC na instead na si consumer is bearing the cost, it should be the DU bearing the cost so that mapuwersa siya mag-invest in better infrastructure and maintenance. Sabi ni Senate President Win Gatchalian, hindi na kailangan ng batas para tanggalin ang buwis o value-added tax sa system loss. Ang Energy Regulatory Commission may draft resolution na raw para dyan na ikinonsulta na nila sa Bureau of Internal Revenue. So by
billing po ng September, wala na po yung VAT na yan sa bills po na nationwide ng mga kababayan natin, VAT sa systems loss. Kung sa effectivity po ng aming magiging resolution at ng sa BIR, maaari po itong mangyari sa September. Pero hindi masabi kung kailan talaga ito mararamdaman ng mga consumer. Pero po yung actual na implementasyon, dahil hihirit po ang mga distribution utilities, nakakailangan nilang baguhin yung kanilang mga billing software at yung kanilang billing nang sa ganon ay maiakma ito dun sa kung ano ang lalamanin noong RMC kung paano may reflect yung removal ng VAT on system loss. Bea Pinlac, Nakatutok, 24 oras. May 300 individual ang matyagang pumila sa bentahan ng benteng bigas sa Maynila kanina. Mataas pa rin daw kasi ang presyo kung sa palengke bibili. Nakatutok si Dano Tingkungko. Tila nakisama ang panahon sa mga maagang pumila para sa murang bigas sa tanggapan ng Bureau of Plant Industry dito sa San Andres, Malate, Maynila. Ang ilang nakausap ko, alas 5 pa lang nakapila na. Ano pa kami rito? Yung iba, alas 5, alas 6. Ako, 6:30. Ando ang pila ko kanina, ngayon lang ako. Alas 5. Alas 5. Ilang oras na rin nakapila na eh. Ang tagal po, pero nakakuha na po kami bigas. Ano na lang, number na lang sa Lunes. Alas 6. Sobra nang mahal sa bigas sa palengke. Kaya kahit ilan oras na kami dito, kinatyagaan namin magpila para makakuha lang kami ng 20 pesos na bigas. Laking bagay nga. 53 na po yung pinakamura ngayon ng bigas. Yan, 20 lang. Ang laki ng mawawala. Sa tansya ng mga bantay sa Bureau of Plant Industry, umabot na mahigit 300 katao ang pumila ngayong araw kaya abot hanggang Quirino Avenue ang pag-aantay. Ang mga may numero makakabili ng hanggang 10 kilong bigas kada araw, maximum na 30 kilos kada buwan. Dahil hindi sumapat sa dami ng pumilan dumating na bigas, ang ibang mga hindi umabot sa cut-off, binigyan pa rin ng number pero para sa Lunes na dahil holiday bukas. Wala naman daw problema dito ang ibang mga pumila pero may pakiusap sila. Sana damihan yung stock ng bigas. Siguro dahil muulan kahapon, konsiderasyon, inabot na ng hanggang doon ang pila. Marami po kumakasa. May mga senior, PWD, mga 4-piece. Sa mahal ho ng bilhin ngayon. Dano Tingkungko, Nakatutok, 24 oras. Inuusisa na sa Senado mga naging pagkukulang. Kaya nangyari ang malagim na pamamaril sa Ateneo de Zamboanga kung saan 2 ang nasawi. Ilan sa mga question? Ang natagalang pag-takedown sa live stream ng pamamaril. Pati ang seguridad ng paaralan, kaya naipuslit ang mga baril. Nakatutok si Ian Cruz. Sa pagdinig ng Senate Committee on Women sa nangyaring pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University, ikinuwento ng Zamboanga Police na nang rumesponde ang mga pulis, naabutan pa raw nilang buhay ang 14 anyos na shooter, kaya pilit nilang pinabababa ang hawak na baril. Sa 4th floor niya binaril ang 15 anyos na kaeskwela at sa 5th floor siya nagbaril ng sarili. Yan po ay na-witnessan ng ating mga responding police at nagbigay po ng warning. Ang police natin, they are shouting to drop the gun. Pero yung CICL, victim shooter natin, ay umakyat po ng 5th floor at doon po niya binaril yung sarili niya. So na-witnessan po ng mga police responder natin yan. Opo, na-witness po nila dahil naabutan po pa nila yung shooter. Yes, ma'am. Nabuhay pa, opo. Ang tanong ni Committee Chair Risa Ontiveros sa CICC o Cybercrime Investigation and Coordinating Center, bakit tumagal pa ng 14 minutes bago na-take down ang live stream ng pamamaril sa paaralan? We had visibility around mga 5 minutes. Tapos nireport na ho kagad natin to sa mga platforms para i-take down ho. Pero again, maybe it's the... So if you were able to have visibility, ni-report ng CICC sa Meta, why did it take another 9 minutes bago na-take down ng Meta? Or kasabay ng pag-report ng CICC sa Meta, hindi ba pwedeng kayo na mismo mag-take down? That's the problem, Madam Chair. First is the jurisdiction. We don't have jurisdiction over these platforms.
Ayon sa Zamboanga City Police, patuloy pang inaalam ang motibo sa pamamaril. Isa sa tinitingnan kung naimpluwensyahan siya ng mga bayolenteng online games. As soon as possible po, baka magkaroon po tayo ng conclusion o recommendation po para sa game na apps o Roblox po. At yan po ay talagang inimbestigahan po natin. Pero hawak man ng pulisya ang gadgets ng bata, hindi pa ito matingnan dahil hinihintay pa ang cyber warrant mula sa korte. Ayon sa CICC, karaniwang inaabot ng 2 buwan ang paglalabas ng cyber warrant ng korte. Ang paglaban naman sa NVE o Nihilistic Violent Extremism Online ang iginiit ni Ontiveros na dapat matutukan ng law enforcement agencies. Ayon sa PNP Anti-Cybercrime Group, mula October 2025 hanggang sa kasalukuyan, nasa 74 na kaso ng extremism online ang kanilang hinawakan, kung saan nasa 42 minor de edad ang kanilang na-rescue. In our data, Madam Chair, 15 below doon sa out of the 74, or I mean 42 rescued, ang 15 years and below ay 30. So mas marami talaga yung between the bracket of 12 to 15. Sabi naman ni Senador Erwin Tulfo, bigo ang eskwelahan sa nangyari dahil naipasok ng bata ang mga baril dahil nakasasakyan itong pumasok at hindi dumaan sa security inspection. The reason why I said failed because yung sa school, given na po yung sa security, may lapses po sila. Ayon sa Executive Assistant to the President at Legal Advisor ng Ateneo de Zamboanga, sa rampa raw ng PWD dumaan ang bata, kaya hindi nasiyasat ang kanyang bag na may mga baril. Isang entry gate at isang exit gate at isang ramp. Paano po nakadeploy, if you can tell us, paano nakadeploy yung 25 guards dun sa at least sa dalawang gates before the incident? They are deployed in all the entry points when the kids or the students are already in the campus, particularly in all because this building is 4 stories. You mean po, bukod sa entry gate at exit gate, nakadeploy din po yung 25 security guards sa bawat floor ng 4-story building? Correct. Ian Cruz, nakatutok, 24 oras. Bukod sa matatamis umanong pangako ni na Senador Rodante Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor, nadala raw ng takot si Orly Gutesa. Yan daw ang nag-udyok sa kanya para patutuhanan ang affidavit na binasa niya sa Senate hearing kahit hindi naman daw totoo. Nakatutok si Maki Pulido. Sa affidavit ng dating sundalong si Orly Gutesa na unang iniulat ng 24 oras, mababasa ang abot-abot niyang pagsisisi matapos daw siyang magamit. Para sabihing nag-deliver siya ng male-maletang pera sa bahay ni dating House Speaker Martin Romualdez sa Forbes Park, Makati. Sabi ni Gutesa, kasunod ng pagharap niya sa Senate Blue Ribbon Committee noong nakaraang taon. Tinanong daw niya ang sarili kung bakit niya ito nagawa. Anya, napakabilis na mga pangyayari at litong-lito raw siya noon. Sabi niya, nadala siya sa anyay matatamis na pangako ni na dating Congressman Mike Defensor at Senador Rodante Marcoleta. Humingi na kami ng pahayag mula sa kampo ni na Defensor at Marcoleta pero wala pa silang ibinigay sa ngayon. Sa video ni Gutesa na ibinigay sa GMA News, sinabi niyang dala raw ng takot kaya siya napilitang patotohanan ang mga nakasaad sa affidavit na binasa niya sa Senate Blue Ribbon Committee kahit hindi raw ito totoo. Dala ng takot at pangamba, lahat ng nakalahad sa affidavit na kanilang ginawa ay aking nasabi na nasaksihan o kahit hindi ito totoo. Pati ang pagsabi ng ipasama ako sa 3 beses na delivery ng mga malita sa alleged bahay ni Speaker Martin Romualdez sa Forbes Park. Wala akong naging direktang kontak o nakita man lang si Speaker Romualdez sa nasabing address. Matapos daw ang kanyang karanasang ito, sabi ni Gutesa, tungkol sa nasabing isyo, hands off na ako. Ayaw ko nang balikan ang bangungot ng mga sandaling nangyari sa buhay ko. Magulang ako para sa pamilya ko. Gusto ko ng tahimik na buhay para sa kapakanan ng pamilya ko.
Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Iba't ibang hakbang ang inilatag ng gobyerno para tugunan ang naging problema sa baha at basura sa maraming lugar nitong mga nakalipas na araw. Kung ano-ano yan, alamin sa pagtutok ni Bernadette Reyes. Sa halos 2 linggong pag-ulan, maraming lugar sa Metro Manila ang binaha na isinisisi sa basura. Sa bahagi nga ng Parañaque at Navotas noong nakaraang linggo, nagmistula pang dagat ng basura ang baybayin sa dami ng kalat. Nauna nang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos, kritikal ang problema sa basura ng bansa. Kaya muli siya nag-inspeksyon at sinilip ang tinaguriang pinakamahabang creek sa Metro Manila. Sa loob lang ng 4 na araw, ganito na karami ang naipon na basura galing sa Estero de Taripa, Galina. Bahagi lamang po ito ng basura na nahahakot galing sa estero sa pamamagitan nitong Tripa de Galina Pumping Station. Sa pamamagitan po nitong tinatawag na conveyor ay iniipon po dito ang samut-saring basura, kagaya na lamang po ng basyo ng tubig, ng soft drinks, styrofoam at eto nga po, meron pang inodoro. Pinaaarawan lang po yan dito at dadalhin din ng mga nahakot na basura patungo sa San Mateo Landfill sa Rizal. Ang biro nga nila is that kung kukunin mo lahat ng lumalabas na basura, pwede kang magbuo ng bahay. Dahil merong mga kitchen sink, may mattress tayong nakita, may kung ano-ano mga tinatapon sa ano. Kaya kailangan natin tugunan yung problema sa basura. Nag-average kami ng 8 cubic meter per day, which is half a dump truck a day. Gumagana at malakas naman daw ang kakayanan ng mga pump, pero problema pa rin ang pag-apaw ng estero at catchment area na pinalalala pa ng basura. Kaya magdadagdag raw ng 13 pumping stations sa loob at palibot ng Metro Manila. By the end of this year or the beginning of next year. But again, that does not solve our problem with garbage. And so that is why we are here trying to find ways to dispose of the garbage in an environmentally friendly way. Pinakita rin sa Pangulo kung paano ginagawang compost o mga kapaki-pakinabang na gamit tulad ng paso ang ibang nahahakot na basura mula sa estero. Bukod dito, inaasang sisimulan na sa lalong madaling panahon ang Waste to Energy Project, kung saan maaaring gawing source ng kuryente ang ibang non-recyclable solid waste. As long as the financing is fixed and is available, I think we will be able to put those into action by next year. Patuloy rin ang paglilinis ng iba pang daluyan ng tubig sa pamamagitan ng Oplan Kontra Baha at Bayanihan sa Estero program. Pero paalala ng MMDA, malaki ang maitutulong ng bawat isa sa atin. Wake up call natin itong lahat. Diba? Stop throwing your garbage indiscreetly or indiscriminately. Tulungan naman natin ang ating bansa. Samantala, tukoy na rin ang 39 na lugar sa Metro Manila na maaaring gamitin para sa mga gagawing rainwater cisterns para maibsan ang mga pagbaha. Within this month, matatapos na yung detailed engineering. Ipaprioritize na namin, sisimulan na namin ang paghukay. Bernadette Reyes, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, bahagyang gumanda ang panahon sa ilang lugar sa bansa. Magtutuloy-tuloy na kaya yan, lalo't long weekend bukas. Alamin natin kay Amor La Rosa ng GMA Weather Center. Amor! Salamat, Emil. Sulitin na natin ang maaliwalas sa panahon ngayong pansamantalang humina ang epekto ng habagat sa ating bansa. Posible kasing sa susunod na linggo ay magbalik na naman ang maraming pag-ulan dahil sa muling paglakas ng habagat habang lumalapit ang panibagong bagyo. Kaninang hapon ay humina at naging low pressure area na lang yung binabantayan natin na bagyong Neneng at ngayong gabi ay sa labas na po yan ng Philippine Area of Responsibility. Pero may bagong namuong low pressure area sa labas po yan ng Philippine Area of Responsibility dito po sa gilid sa layong 1,725 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Ayon sa Pag-asa, may tsansa itong maging bagyo. Sa ngayon ay hindi natin inaalis yung tsansa na ito ay pumasok din dito sa loob ng Philippine Area of
Responsibility pero agad din namang hihina. Bukod dyan, patuloy rin nating minomonitor yung isa pang bagyo na nasa labas ng PAR na merong international name na Saudel. Huling namataan ng sentro niyan, 2,745 kilometers sa silangan naman ng Eastern Visayas. Taglay po nito ang lakas ng hangin nga abot sa 75 kilometers per hour at yung bugso naman papalo sa 90 kilometers per hour. Ang pagkilos po nito ay pahilaga-hilagang kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. Linggo o Lunes, posibleng lumapit o pumasok din po yan dito sa Philippine Area of Responsibility. So yung magiging movement po nito ay maaaring pahilagang kanluran patungo nga dito sa kanto o sa may northeastern portion po ng Philippine Area of Responsibility. Pero pumasok man yan o hindi, palalakasin po nito yung southwest monsoon o yung hanging habagat. Kaya paghandaan ulit natin yung posibleng maulang panahon sa susunod na linggo. Patuloy rin po tumutok sa magiging pagbabago sa mga sama ng panahon na ating minomonitor. Ang susunod na ipapangalan sa bagyo na papasok sa Philippine Area of Responsibility ay Obet. Patuloy na iiral sa ating bansa yung habagat pero kumpara nitong mga nakalipas na araw at linggo ay mas mahina o mababawasan po yung epekto nito. Base sa datos ng Metro Weather, mababa po ang tsansa ng ulan sa umaga sa halos buong Luzon bukas. Pero pagsapit ng hapon, may mga pag-ulan na dito po yan sa Batanes, Ilocos Region, Central Luzon at inaasahan din po natin may mga kalat-kalat na ulan o panandalian lang dito po yan sa may Cagayan Valley, Cordillera, pati na rin dito po sa may Calabarzon, Mindoro Provinces at ilang bahagi ng Bicol Region. Mas maayos na rin ang panahon natin dito sa Metro Manila pero hindi pa rin inaalis ang tsansa ng ulan pero hindi na po gaya ng mga naranasan natin nitong mga nakalipas na araw. Sa Visayas, sa hapon din inaasahan ng mga pag-ulan lalo po dito sa bahagi ng Panay Island, Negros Island Region, Cebu, Bohol at ganoon din sa ilang bahagi po ng Samar and Leyte Provinces, medyo mababa po ang tsansa ng ulan dyan. Sa Mindanao naman, posibleng maalinsangan pa rin ang panahon at aabot pa sa 43 degrees Celsius yung heat index. Pero kahit po mainit ang panahon, may tsansa pa rin ng ulan dahil naman sa localized thunderstorms, lalong-lalo na po yan sa hapon o gabi. Mga kapuso, posibleng pansamantala o magtagal lang po ng hanggang Sabado yung ganito kaaliwalas na panahon. Pero depende pa yan sa magiging impluensya ng papalapit na bagyo na posible pang lumakas sa mga susunod na araw at maaaring maghatak o mag-enhance na naman ng habagat simula po sa linggo. Yan muna ang latest sa ating panahon mula sa GMA Weather Center. Ako po si Amor La Rosa, serbisyong totoo ng GMA News. Good evening mga kapuso! Mabilis na chikan tayo para updated sa Showbiz Happening. Sunday Funday para sa real-life siblings na sina Sanya Lopez at Jack Roberto. Nitong weekend lang, enjoy ang magkapatid sa kanilang bonding kasama ang kanilang ina. Pagkatapos magsimba, ay diretso dinner ang tatlo. May bisita tayo. May bisita! You won't believe who visited I Believe set. Nag-surprise visit doon si The People Have Spoken host Heart Evangelista. Sinalubong siya ni Chris Chu at co-host na si Shira Diaz. Very cutesy sa kanilang new set of photos na Charlie Fleming at Prince Carlos. Best friended so hard ang The Master Cutter stars na di din maitanggi ang chemistry together. Bahagyang humupa ang lagpas-taong baha sa ilang bahagi ng Hermosa, Bataan. Pero malaking hamon para sa mga residente ang muling pagbangon dahil lubhang naapektuhan ang kanilang kabuhayan. Nakatutok doon live si Von Aquino. Von? Mel, dahil sa matinding epekto ng pag-ulan na nagpalubog sa ilang barangay, isinailalim na sa state of calamity ang lalawigan ng Bataan. Kung kahapon malailog ang kalsadang ito sa Barangay Daungan, Hermosa, Bataan, ngayon balik normal na matapos ang pagtila ng ulan at pagsikat ng araw. Kanya-kanyang linis sa mga residente para tanggalin ang mga putik na iniwan ng baha. Medyo hassle po kasi pagkatapos po namin maglinis, babae na naman po kami. So, malaki rin din po yung tubig namin. Patitinding burak po na yan. Mahirap po
Dahil po tumitigas po siya pag napabayaan. Dito po sa Barangay Almacen, naranasan daw yung hanggang lampas tao na baha. At kung makikita ho ninyo, pasado 4:00 ay meron pa rin konting tubig dito sa kanilang kalsada. At ayon po sa mga residente, dito pa lang sa bungad ng kanilang barangay, ay hanggang dito raw po yung inabot ng baha. So kung yung height ko yung pagbabasihan, mga hanggang dibdib or leeg ko po, yung itinaas ng tubig dito sa kanilang barangay. Si Ronald, bahari ng ginamit para tanggalin ang tinatawag nilang labok o lupang galing sa bundok na dala ng baha. Ang alis ng pangtaboy ng labok, baha din. Pero pagka na talaga, lilinisin mo na, tubig na gripo may sabon. Ang bahay ng senior citizen na si Yolanda, itinaas na kaya't hindi inabot ng baha ang mga paninda. Pero mo hanggang dito mo sa loob ng bahay, hindi nagagawa to. O, lulusong ka pag may nakikita kang gamit na lulubugin, tataas mo. Oh. Ay, sa ngayon, hanggang tuhod pa rin ang baha sa pagitan ng Barangay Daungan at Barangay Almacen. Mahirap po baka masiraan po yung service po namin Sa loob ng 3 linggong pagbaha, hindi nakapamasada ang tricycle driver na si Ronaldo. 2 araw namang hindi nakapasok sa trabaho ang kanyang kapatid. Talagang apektado po ma'am, mga halos po 3 linggo hindi po nakakapamasada sa panayang ulan. Palagi walang pasok, bawi na po ma'am kahit paano. Kabilang sina Ronaldo at Emelinda sa higit 500,000 manggagawa sa Bataan na ayon sa provincial government ay hindi nakapagtrabaho dahil sa 3 linggong pag-ulan. Sa tala ng provincial government, 8,000 na residente ang lumikas. 70 barangay sa 8 bayan o lungsod ang binaha. Sa taya ng provincial government, aabot sa 50 million pesos ang pinsala sa agrikultura at 500 million pesos sa infrastruktura. 20 ang nasaktan at walang nasawi. Pinag-aaralan ng ipinanukala nilang 54 kilometers coastal defense system bilang solusyon sa pagbaha. Magko-construct ng dike, water pumping station, floodgates at water catchment o impounding na pwedeng pag-imbaka ng water supply. Lumupa na yung baha doon sa karamihan sa mga kalsadang binaha kahapon. Maliban na lamang po dito sa kalsadang ito na boundary ng Almacen at Daungan. Pero kumpara po kanina ay mas mababa na po yan at nadaraanan na ng mga tricycle. Mel? Maraming salamat sa iyo, Von Aquino. Abiso po sa mga akyat sa City of Pines ngayong long weekend dahil may mga kalsadang sarado. At mula po sa Baguio, nakatutok live si EJ Gomez. EJ. Vicky, patuloy ang ginagawang clearing operations sa mga gumuhong lupa. Gayon din ang pagsasaayos ng ilang drainage system sa ilang lugar dito sa Baguio City kasunod ng malakas na ulan nitong mga nagdaang araw. Ilang kalsada naman ang nananatiling sarado sa mga motorista, gaya na lang ng ilang bahagi nitong Cannon Road. Magdadalawang linggo matapos ang landslide sa Barangay Gisad Surong sa Baguio na ikinasawi ng 10, nagki-clearing operations pa rin ang LGU rito. Plano ng LGU na ideklarang no-build zone ang lugar. Ayon sa Baguio City Disaster Risk Reduction Management Office o DRRMO, lubhang mapanganib ang pagtatayo ng panibagong istruktura sa pinagbuhuan ng lupa. Nililinis din ang tone-toneladang mga basura, debris mula sa mga nasirang bahay at nagtumbahang puno at kawayan. Sabi pa ng DRRMO, pahirap sa clearing operations ang pag-uulan sa lugar. We're trying sana kahit 24 hours pero mahirap. Madilim, lalo na nung day 1. Medyo loose pa yung soil mula nung nangyari itong tragedy na to. Tuloy-tuloy ang ulan namin. So, in the Baguio City kasi, pag fully saturated na yung soil, even after the rains, may tendency pa rin babagsak. Nagkaroon din ng pagguho ng lupa malapit sa Ground Zero. Halos 30 pamilya ang inilikas ng LGU bilang pag-iingat. Tinututukan din ng lokal na pamahalaan ng pag-aayos ng mga kalsada, partikular ang mga nasa city proper na posibleng magdulot ng pagbaha at traffic. Sinasamantala raw ng DPWH ang pagsilip ng araw at pagtigil ng ulan. Sa bahaging ito ng Upper Session Road, puspusan ang ginagawang pagpapalawak ng kalsada at paglalagay ng retaining wall. Kung hindi raw kasi ito gagawin, posibleng gumuho ang lupa at magdulot ng panganib sa mga residente. Gusto ng DPWH na paluwangin din. Kaya nagwa-widening kami, kaya nilalagyan namin siya ng product natin na
wall, retaining wall with side dock na rin. Yung epekto naman sa mga residential dito, at least yung land nila, yung lupa nila masosuportahan. At least ganda yung kalsada. May semento, wala nang maputik. Nakakatakot kasi yung mga tubig, malaking umaano na tubig. Umaagos na tubig. At least pag may semento, hindi na delikado. Pinamamadali rin ang pag-aayos ng drainage system na ito sa Otex Street sa Barangay Rizal Monument area. Ayon sa engineer ng proyekto, naantala ang operasyon nito dahil sa mga nagdaang bagyo at habagat. Nananatili namang sarado ang Cannon Road sa mga motorista. Because of the soil structure, because of the issue on the slope protection and everything, paalala lang sa mga ating mga tourists, when they come up, avoid na lang po ang Cannon Road. Use na lang yung alternate roads, ang ating Marcos Highway and yung Nagilian Road. Ayon pa sa DRRMO, naka-full alert pa rin ang Baguio City sa lahat ng responders at departments nito, partikular ang paglilinis ng mga nagtumbahang puno sa kalsada, pagguho ng mga lupa at pagsasaayos nga ng drainage system para maiwasan ang pagbaha. At yan ang latest mula rito sa Baguio City. Vicky? Maraming salamat sa iyo, EJ Gomez. Walang kasamang nagplano at lalong wala umanong kinalaman sa grades at bullying ang pamamaril ng 14 anyos na shooter sa paaralan sa Zamboanga City, ayon po yan sa Department of Interior and Local Government. Ang tingin ng kalihim nito, talagang naimpluwensyahan lang ng kanyang mga nilalaro ang shooter. Nakatutok si John Consulta. John? Mel, nagbigay nga ngayong araw ng karagdagang detalye ang DILG at Special Investigation Task Group ng Police Regional Office 9 kaugnay sa kung paano na ipasok ng grade 8 shooter ang kanyang mga baril na ginamit sa pamaril. Sa pagbisita ni DILG Secretary John Vic Rimulya sa Ateneo de Zamboanga Junior High School, ipiniliwanag niyang nakahanap ng butas ang 14 anyos na estudyante na shooter para maipuslit ang baril. Pagpapasok sa normal gates ng Ateneo, binubuksan yung gate niya. Pumasok siya sa emergency exit. Sa emergency exit kasi ay hindi nilalagyan ng lock. Pero binubuksan yan pagdating ng school time. Doon siya pumasok. Alam niya na bukas siya, na unlocked yung emergency exit. Imbis na dumaan dito sa main entrance kung saan mayroong mga gwardya na nagsasagawa ng bag inspection sa mga pumapasok na estudyante, ay pumasok daw itong grade 8 shooter dito sa bahaging ito, nitong pababang lugar na nagsisilbing isang emergency exit din daw. At ayon pa sa investigasyon ng mga otoridad, ay nagkaroon ng pagkakataon na dumaan itong suspect sa mga rampa na ginawa para sa mga PWD at nang siya ay umabot na doon sa pinaka 4th floor, doon na siya nagsimula sa kanyang pamamaril. Ayon kay Rimulya, walang problema sa grades ang 14 anyos na shooter. Ang pamamaril, wala rin daw kinalaman sa bullying at walang kaaway na kaklase o faculty. Base sa investigasyon ng PNP, wala siyang kasamang nagplano at hindi rin sila magkakilala ng 15 anyos na nasawi. He planned, executed, and willfully did everything on his own. There was no conspiracy behind it. There was no active group that planned it with him. There was no family influence that made him do the unthinkable. Sabi ni Rimulya, wala silang nakitang kakaiba sa social media apps ng shooter. Chinek namin yung social media apps niya. Wala siyang conversation out of the ordinary. It was all in his head, and that's why we believe that it was influenced by the games that he played. Sabi ni Rimulya, kabilang sa kailangang pag-aralan ang pagbaban sa violenteng video games. Whether the country should ban these apps, these first-person shooter games, which desensitizes young men and women to thinking that violence is normal. Kung titignan niyo yung nangyari sa shooting, halos pareho sa ang itsura niya, video game eh. Nung una ko nakita nga, akala ko video game eh. Kasi talagang pinakita niya yung firearms na visible. Pinakita niya yung first-person
tawag doon, first person perspective. We are pushing for the total ban on Roblox. Ang Roblox lang kasi ang particular na meron siyang link sa dark web. Sinusubukan namin kunin ang panig ng Roblox. Pero dati nang sinabi ng Roblox na meron silang pinapatupad na iba't ibang layers of protection, kabilang ang mga grupong nag-check ng anumang panganib. Sa tingin pa ni Rimulya, kailangan ding higpitan ang gun owners. Should we penalize the gun owners for improper safekeeping of their firearms? Should we make gun owners accountable for acts that are done by others with their weapon? Patuloy na tinututukan ang kalagayan ng dalawang estudyanteng na ospital kasunod ng pamamaril. Meron po tayong recorded na isang injured, isang 15 years old student na babae na nasa hospital po ngayon undergoing medical attention pero nasa stable condition na po siya, ma'am. Yung tama niya po is hindi naman po grabe. Nadaplisan po ng bala sa may likod siguro habang tumatakbo yung. Meron rin tayong isa, ma'am, na registered, grade 10 din po, ma'am. Pero hindi naman po siya nasugatan. Pero ni-register namin siya because hinimatay siya during the incident, during the commotion. Sa ngayon, Mel, ay patuloy yung pag-usad ng pagkasagawa ng digital forensic examination ng mga eksperto ng PNP sa mga gadgets nitong grade 8 shooter para nga masuri ang mga digital footprints ng kanyang aktibidad online. Yan ang latest mula sa Zamboanga City. Balik si Mel. Maraming salamat sa iyo, John Consulta. Patay matapos tamaan ng leptospirosis ang 17 anyos na nakagat ng daga sa paa at naligo pa sa baha. Kabilang po siya sa mga dumaraming bilang ng mga tinamaan ng sakit, kasunod ng mga pagbahang dala ng matinding pag-ulan nitong mga nakaraang linggo. At nakatutok si Marisol Abduraman. Nagluluksa ngayon ang mag-asawang Lailani at Alan Espinosa matapos masawi ang kanilang 17 anyos na anak na si Justin Espinosa, 4 na araw bago ang kanyang 8th birthday. Ang dahilan ng kamatayan ni Justin, leptospirosis. Ayon sa kanyang ina, una-umunong nakagat ng daga ang biktima sa paa. Makalipas ang 2 linggo mula na makagat, naligo pa raw si Justin at mga kaibigan sa baha sa lugar sa Navotas. Tapos kinabukasan po yun, nilalagnat na po siya. Nangihina po yung katawan niya. Dinala po namin siya sa Navotas Hospital. Yung doktor po na nakausap namin, tingin pa lang po, alam na nila na leptos po. Nabigla rin kami sa pangyayari sa kanya sa ngayon. Hindi namin akalain na abot sa ganun na sa sakit niya. 2 araw lang, bumigay na siya. Halos sunod-sunod naman ang pagdating ng mga pasyente kanina sa emergency room ng San Lazaro Hospital. Karamihan, hinihinalang kaso ng leptospirosis. Gaya na lamang ng 5 taong gulang na batang ito na umiiyak habang yakap ng ina. Nilalagnat po kasi kaya dinala ko. Anak, nagsiswimming kayo sa baha? Hindi naman. Nakakaapak lang. Hindi swimming. Nasa ER din kanina ang isang 37 years old na delivery rider na tinamaan na ng sakit. Ilang araw daw kasi siyang sumuong sa baha dahil sa trabaho. Huli na raw niyang nalamang may sugat pala siya sa paa. Tatay po, tapos nagsusuka. Bali, 3 araw na kasi yung lagnat ko. Tapos 4 na araw din na ako nagtatay. Tapos masakit yung kalamnan ko. Tapos yung ulo ko masakit din. Buti na lang at maaga raw inihanda ng ospital ang kanilang leptospirosis express lane. Kailangan na siya kunan ng dugo, blood extraction. Kung kailangan niya ng mabigyan na ng swero, dito na namin siya nilalagay bago namin pahigain. Ngayong araw, 26 na ang admission sa San Lazaro. Kabilang na ang 11 taong gulang na batang ito na 3 araw nang nakakonfine rito. Sakit po yung mga katawan ko po. Pati tiyan ko po sumakit. Nagsuka ka ba? Opo. Niyaya raw siya ng mga kaibigan na maglaro sa baha. Patuloy daw na dumarami ang kaso ng leptospirosis dito sa San Lazaro Hospital at inaasahan daw nila na madadagdagan pa ang bilang ng mga pasyente sa mga susunod na araw. Kaya inihahanda na nila mga kwarto gaya na lamang ito para sa pagdagsa ng mga pasyente. Because ang incubation period ng leptospirosis ay mula as early as 2 days
and as far as 30 days. Pero usually within 2 weeks, doon namin nakikita ang pagdagsa ng pasyente. Kagabi, isa sa mga pasyente sa San Lazaro ang namatay. Kaya panawagan ng mga doktor, magpunta na agad sa ospital kung may flu-like symptoms matapos lumusong sa baha. Ang ayaw namin kung ang leptospirosis bacteria umabot na sa mga katawan ng tao, tulad pag naabot sa kidney, naaapektuhan, hindi sila makaihi, severe respiratory symptoms na kailangan na namin i-intubate na sila. Sa huling tala ng DOH yung ika-8 ng Agosto, may kabuang 3,440 na kaso ng leptospirosis sa bansa. Marisol Abduraman, Nakatuto, 24 Oras. Julian San Jose is pouring her heart out sa pinakabagong single niya na Saglit Lang. Ang kanyang inspirasyon sa pagsulat niyan, ichichika ni Aubrey Carampel. Giving chill and bossa vibes ang newest single ni Julian San Jose na Saglit Lang. Ipinarinig niya yan sa isang intimate media conference. Si Julian mismo ang nagsulat at nag-produce ng naturang kanta. At ang inspirasyon, ang kanyang boyfriend na si River Cruz. Namimiss ko siya. Naalala ko kasi nung sunod ko tong kantan to, may sakit ako. Tapos sakto din talaga na, yun, nagsusulat ako ng mga thoughts ko. Nauna nang nirelease ni Julia ang mga kantang Simula at Kung Ikaw Ay Bibitaw na ibang-iba ang tunog at genre. Magkakaroon din daw siya ng collab at maglalabas ng album soon. Parang it's a mix of all genres. So yun yung pinaplano kong gawin talaga. Bukod sa kanyang independent music era, pinaplano na ng The Clash Teens host at The Boys Kids coach ang kanyang 20th anniversary concert next year. I really want it to be special because it's a special milestone para din po sa akin at sa aking music career. Pero ang excitement ni Julie, napalitan ng lungkot ng alalahanin ng pumanaw na dating miyembro ng kanilang grupong Sugar Pop na si Vanessa Blanca. Kasama raw pa si Sana sa kanyang pinaplanong concert ang kanilang reunion. Yeah, so well, she's in paradise now. Honestly, hindi ko I can't express how in deep pain we are, especially na bunso kasi namin si Vanessa eh. She's 30. Sobrang bata pa niya. And we still see her as, parang her little sister. And grabe, ang dami pa niyang pangarap, ang dami pa niyang gustong gawin sa dreams niya, sa life niya. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Mga kapuso, dumami ang Pilipinong itinuturing na mahirap ang kanilang pamilya nitong ikalawang quarter ng 2026. Mula po sa 35% nitong Marso, tumaas ang self-rated poverty sa 39% nitong July 2026. Base sa pinakahuling tugon ng masa survey ng Okta Research, katumbas yan ng nasa 10.2 million na pamilyang itinuturing na mahirap sila. Dumami rin ang nagsabing nakaranas ng gutom at walang makain ng kanilang pamilya kahit minsan sa loob ng nakalipas na 3 buwan. Naitala ang self-rated hunger sa 21% nitong Hulyo o 5.5 million na pamilya. Isinagawa ang survey noong July 4 to 11, 2026 sa 1,200 Pilipino, edad 18 pa itaas. May plus-minus 3% na margin of error at 95% confidence level. Ayon sa palasyo, ipapasuri nila ang datos upang matukoy kung saan nanggagaling ang pagtaas ng mga pamilya na nagsasabing nakaranas sila ng gutom. Binigyan din ni Palace Press Officer Claire Castro na may nakitang improvement sa mga beneficiaryo ng Walang Gutom Program. The collab gets better and better mga kapuso at kapamilya dahil mapapanood na rin dito sa GMA Network ang Gandang Gabi Vice by the unkabuggable star Vice Ganda. Makichika kay Nelson Candas. G na G ka na ba, kapuso?
Mapupuno ng good vibes ang inyong Setyembre. Dagdag ang only and unfiltered laughter na hatid ni Unkabogable star Vice Ganda. Dahil ang comedy talk show na Gandang Gabi Vice, mapapanood na sa Kapuso Network. Nasa GMA na? Yes! Diyos ko, ito na. Natuloy How excited na. are you? Super excited. Dinasal ko to winish ko. When I had a chance to talk to both Ma'am Annette and the ABS management, tinanong nila, anong gusto mong show ba? Nung meeting ko with GMA, ang sinabi ko, GGV ang gusto ko. Fresh episodes ang mapapanood soon. At mas excited si Vice ngayon dahil magiging mas malawak na ang viewership. At mas dadami na ang pwede niyang maging guest sa show. Yung pinaka nakaka-excite, yung mga Kapuso stars na gusto kong i-interviewin at makasama sa show ko, posibleng-posible na. Tapos yung mga marami rin akong GMA stars na nakausap na gusto rin nilang magkaroon ng GGV experience. So ito na, hindi na siya imposible mangyayari na siya. Vice ko ikaw tatanungin. Like parang sino yung mga nasa wishlist mo? Madami. Siyempre, meron akong Michael V. Lagi yung Michael V, nasa listahan ko lagi yan. Marian. Si Ding Dong kasi na-experience ko na sa GGV, naka-twice na yata siya. Diba sila? Alden, yung mga... May maraming sikat ng maraming sikat na Kapuso stars. Kung nananakit daw ang tiyan ng viewers sa mga kulitan with guests sa show, siguradong level up ang pagbabalik ng GGV. Tumaas ulit yung energy ko. Gusto kong mapagod ulit dito sa GGV. Ito yung pagod na gusto ko. Nanggigigil ako siya ulit ngayon. Nangangati ako, kinikilig ako. Yun. Ang ganda-ganda ng nararamdaman ko ngayon. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Ika nga, lilipas din ang ulan at muling sisikat ang araw. Kaya naman kaunting pahinga sa ilang linggo ng ulan ang maaliwalas na panahon kanina. Ang init ng araw, sinamantala ng mga nakamis nito. Lalo po yung mga binaha. Abay, panahon na para maglinis at maglaba. Maglaba, oh. Kaya naman ang aming tanong, nakapagsampay na ba ang lahat? Nakatutok si Oscar Oida. Halos sumuko na raw ang katawan ni Rhea sa paulit-ulit na paglilinis. Mantakin nyo, ngayong linggo, 3 beses binaha ang kanilang lugar dito sa Malibay, Pasay. Kasi babaha, hulas. Pamaya, babahan na naman. Nung katulad yung nakarang araw, 3 beses na pagkakahupa ng bahay, maya may bahay. Yun, loob ng bahay, puro linis. Walang kapaguran, may mga alipungan na nga ako. Sa kanilang lugar, mababaka sa bawat sulok ang tanda ng pagpupursiging makabangon matapos ang ilang araw na pagkakalubog. Nariyan ang mga nabasang kasangkapan, mga kutsyon, mga unan na pilit binibilad, may salba lang. Namamaho po kasi sobrang baho, tapos yung kulob, para maarawan, mawala yung amoy ng kulob. Sa ordinaryo ng sinuot ng tao, madali siyang malabahan yun kasi hindi katulad dun sa binaha, na mga damit, andyan yung mga dumi, yung mga putik. Minsan nga na itatapon mo na dahil mahirap ilabhan kasi makapit na po. Yun nga lang, may mga gamit ding anumang pilit i-save, di na kayang i-resuscitate. Ang dami ko mga gamit, ito, yung mga kahoy ko, mga nabulok na, kasi ilang araw na basa, mga sinampay, tapos yung tindahan ko hindi ako makapagbukas. Siyempre, tambak din ang labahan. Kaya nang umaraw na sa wakas kanina, ayun, pati mga kable, ginawa ng sampayan. Si ate, di baling maputput daw ang mga daliri sa kakakuskus, matanggal lang ang mga nanuot na dumi. Ang kaso, may mga mantsa raw na tulad ng mapait na nakaraan, pilit kumakapit. Para naman kay Makay, ang pait na hatid ng nagdaang baha, daig pa raw ang ma-broken hearted ng 10 ulit. Mas madaling mahupa ang luha kasi 10 punas mo lang. Sa baha, kahit anong limas mo, nandun pa rin yung tubig. Mas magandang umiyak ka na lang kaysa bahain. Sa kabila ng lahat ng ito, dapat daw di maubusan ng pag-asa. Dahil sa buhay, hindi lahat ng lumubog ay mananatiling nasa ilalim. Ang mga taga-Malibay, pilit daw aahon
para mabuhay. Laban lang. Siyempre, kailangan natin mabuhay. May mga anak tayo. Mapapagod, magpapahinga, pero tatayo ka rin. Oscar Oida, Nakatutok, 24 Oras. At yan ang mga balita ngayong Huwebes. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Emil Sumangit. At ako po si Vicky Morales. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. At dahil hindi natutulog ang balita, Nakatuto kami 24 oras.